Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ruben noong mga panahong mahal na araw. Taong 1962, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Lolo Ruben sa aming baryo. Medyo nasasanay na siya sa kanyang bagong tirahan dito sa amin. Ang tirahan ni Lolo Ruben ay sa isang paanan ng bundok na di gaanong katirikan at sa baba naman ito ay may malawak na palayan. Meron itong alagang garong na nakatira sa isang patay na puno ng akasya. Naging maayos at payapa naman ang mga nagdaang buwan sa kanya sa bago niyang tirahan. Kapag merong nangyayaring gapasan ng palay, ay nakikigapas rin itong si Lolo Ruben upang makadagdag kahit papaano sa kanyang naimbak na pagkain. Kumukuha rin ito ng tuba at nagtatanim ng mga prutas at mga kamote, di kalayuan sa balon na kanyang iniigiban. Unti-unti nang sumisikat itong si Lolo Ruben sa aming baryo sa kadahilanang napakagaling nitong manggamot. Hindi yon humihiling ng anumang uri ng kapalit at tumatanggap lamang yon ng kabayaran kapag masyadong mapilit ang nagpapagamot sa kanya. Hindi pa sila masyadong magkakilala nitong lolo ko nung mga panahong ito. Ang tanging magbabarkada nung mga oras na yon ay si Dan, si Berto at si Lolo Enteng. Nakilala lang nila itong si Lolo Ruben noong pinapunta sila ng ama ni Enteng sa bahay nito upang magpagamot. Matapos nilang puntahan yon, sumama naman ito sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Hanggang sa doon na nag-umpisa ang kanilang unang pag-uusap. Magaling makisama itong si Lolo Ruben, kaya agad niyang nakuha ang loob ng dalawa. Malaking posibilidad din na pinagtadhana ang kanilang pagkikita para maging matalik na magkakaibigan. Tandang-tanda pa ni Lolo Enteng ang unang itinawag niya kay Lolo Ruben. Mang Benny, pinapapunta ho kayo ni Itay. Magpapagamot kasi. Wika nitong si Lolo Enteng habang naglalakad papalapit sa kubo ni Lolo Ruben. Oh, pasok muna kayo. Buti naman at napadalaw kayo rito. Ruben na lang ang itawag niyo sa akin. Wag nang Benny. Wika ni Lolo Ruben habang may kinukuha ito sa kanyang kwarto. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, naglakad na ang tatlo upang pumunta sa bahay nila Lolo Enteng. Sila na lang kasi ang napag-utusan ng tatay ni Lolo Enteng sa kadahilanang hindi na yon naglalakad ng malayo. Tila ba nagkaroon ng sakit na malubha ang tatay niya. Wala pa namang ospital na malapit nung mga panahong yon at kokonti lang ang bahay dito sa amin. Kaya malaking tulong talaga kapag may mga albularyo na nakatira sa barangay. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Enteng, pinapasok na sila ng nanay nito. Agad naman silang pumasok at pinaupo itong si Lolo Ruben sa kanilang sala. Ale, asan ho yung magpapagamot? Wika ni Lolo Ruben. Agad naman yung pinuntahan ng asawa niya upang pagsabihan na nandito na ang manggagamot. Paglabas ng pinto ng ama ni Lolo Enteng, paika-ika yun na naglalakad na tila ba may kung anong butlig-butlig sa paa. Meron din yung buni sa mga kamay. Lumapit yun sa kanila
at pagkahawak ni Lolo Ruben sa braso ng tatay ni Lolo Enteng, ay agad itong kinilabutan. Pangalawang beses pa lang siyang nakaramdam ng ganon. Natahimik ng ilang segundo itong si Lolo Ruben habang may inuusal. Nang nakumpirma na niya ang iniindang sakit nito ay nagwika ito ng, "Manong, natiawan kayo." Nangangamba nitong sabi sa tatay ni Lolo Enteng. Ha? Natiawan? Wala naman akong kalaban ah. Pagtataka nitong sagot kay Lolo Ruben. Biglang napatingin ang tatay ni Lolo Enteng kay Berto dahil alam niyang isa yung angkan na may hawak ng lihim ng utob. Di naman si Berto nakaimik at binalot rin ito ng mga katanungan. Di pa siya marunong ng proseso ng utob nung mga panahong ito, sa kadahilanang hindi pa siya pinapahintulutan ng kanyang mga magulang na aralin yun. Nag-isip itong si Berto kung sino ang marunong sa hanay ng angkan nila ng tiaw. Makalipas ang ilang minuto, nagulantang ito nang maisip niya at makumpirma kung sino ang gumawa nun sa tatay ni Lolo Enteng. At yon ay walang iba kundi ang pinsan ng tatay niya. Nagkaroon kasi ng hindi pagkakaintindihan itong tatay ni Lolo Enteng at ang tiyuhin ni Lolo Berto. Dahil lang yon sa pagiging sensitibo ng tiyuhin niya. Ayaw kasi noon na merong tumatanggi sa kanya. Bantog din yung mangtitingaw sa lanang at kinakatakutan talaga itong si Boyo dahil sa napakatindi nitong mangtingaw. Kaya lang naman yon napabagal sa proseso ng pagtingaw sa tatay ni Lolo Enteng dahil sa ayaw nitong malaman ng tatay ni Berto na siya ang may gawa ng sakit na yon. Kaya naman, paunti-unti lang ang kanyang palipad hangin. Pagtingin ng tatay ni Lolo Enteng kay Berto, ay bigla itong nagwika ng, Berto! Sabihin mo nga sa akin, si Boyo ba ang may gawa? Oho, Manong Hogo. Siya lang naman ang mangtitingaw sa amin eh. Hindi na nagdalawang isip itong si Berto na sabihin dahil, syempre, mas panig siya dito kasi napakabait na tao nun at wala namang ginagawang kasalanan para patayin ang kanyang tiyuhin. Nang malaman ito ni Lolo Ruben, agad yon nag-usal ng pantawag sa tiaw. Buti na lang talaga at kumpleto ang mga isinalin sa kanya ng kanyang maestro. Alam na alam kasi ng maestro niya ang tanging pangontra sa tiaw. Oh, malakas ang tiaw pero lahat ng bagay ay merong pangontra. Kaya ka lang patayin ng tiaw kung wala kang ideya kung anong uri ng ritual ang ginagawa ng mangtitingaw. Ayon kay Lolo Ruben, ang tiaw na natanggap nitong tatay ni Enteng ay 2 ulit lamang ang bagsik. 2 beses lang siyang tiniawan nito at magtatagal na lamang ang kanyang buhay ng 1 buwan na di gaanong makakaranas ng pahirap at mamamatay lang siya sa sakit ng mabilisan. Mababang uri lang yon ng tiaw, pero kayang-kayang kitilin ang iyong buhay. Ang pinakamalakas na tiaw ay kapag 16 kang tiniawan. Kagaya nung ginawa ni Berto sa pumatay sa anak niya. Kapag 16 na tiawan ay matik, wala ka talagang papupuntahan kundi sa kabaong. Dahil ang 16 na ritual ng tiaw ay ginagawa lamang
ng isang dalubhasang mangtitingaw at nangangailangan ng napakaraming sakripisyo upang makumpleto mo ang ritual. Isa na dyan ay ang pagpugot sa unang araw ng tiaw. Tapos 15 ritual na pagbaon at pagsugat sa iyong katawan upang makumpleto mo ang tiaw. Di ka din dapat kumain ng karne kapag nasa proseso ka ng pagtitiaw. Ang resulta nito sa tiniawan mo ay bubuka ang dibdib na animoy lumalabas na ang mga buto nito. 5 araw na pag-aagnas sa kamay at paa ng biktima. Magiging bangkay ang itsura nun sa 20 araw at 10 araw na babalutin yon ng di maipaliwanag na napakasakit na pakiramdam. Para bang hinihiwa lahat ng parte ng katawan ng biktima. Wala nang lunas sa oras na sumapit ang 21 araw ng tiaw. Sa awa naman ng Diyos, ay nasa pang-anim pa lang na araw ang tiaw na ibinigay sa tatay ng lolo ko. Kaya naman maaagapan pa ito ni Lolo Ruben. Matapos malaman ni Lolo Ruben ay hindi na siya nagsalita at may inusal itong nasa libreta niya. Hindi niya muna ito hinahawakan, bagkusay kinuha niya ang kanyang suot-suot na medalyon at tila ba kinakausap niya ito. Matapos niyan ay agad-agad niyang kinuha ang mga patay na halaman sa kanyang bulsa at nginuya niya ito. Nginunguya ito ni Lolo Ruben na may halong mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos niyan, inilagay niya yon sa kanyang kamay at isinama niya dito ang kanyang medalyon. Walang sabi-sabi ay inilapat niya yon sa ulo ng tatay ni Lolo Enteng. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong nawala ng malay hanggang sa dumilat yun. Ang tingin nun ay parang kabado. Paano? Paano nangyari to? Paalisin niyo ako rito! Wika ng nilalang na nasa loob ng tatay ni Lolo Enteng. Akala mo siguro di ko alam ang sikreto kung paano kayo matatawag, no? Tiawon, nagkakamali ka ng binabangga. Wika ni Lolo Ruben. Tanging sigaw na lang ang naibato ng tiawon kay Lolo Ruben. Sumisigaw ang nilalang na yon na tila ba may kung anong sumasakal sa kanya. Habang hinahawakan siya ni Lolo Enteng, ay meron na itong ginagawang pantawag ng engkantong kasangga niya. Matapos yan, biglang lumakas ang hangin na naging sanhi upang sumara ang kanilang pintuan. Pagkatapos nun ay nagsisisigaw na lang ang nilalang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Walang ginagamit si Lolo Ruben na kahit na anong uring sandatang espiritual. Bagkusay, hinahayaan niya na lang ang kanyang mga kaibigan na gumawa ng kaparusahan sa taong gumagambala sa tatay ni Lolo Enteng. Tila ba binabali na nito ang kanyang katawan dahil sa sakit. At saka, may kung anong puwersa ang pumupunit sa kaluluwa niya. Pasensyahan na lang tayo, Tiawon. Maililigtas ko lang ang buhay ng taong ito kung ikaw ay mamamatay. Wika ni Lolo Ruben habang nagsisisigaw pa rin yung nakasapi. Ayon kay Lolo Ruben, ang ginawa niya ay ang pagtawag sa engkanto
upang matunton ang bahay ng Mang Titing-aw at para maatake nila yon. Pinapasapi niya pala ang isang engkanto sa katawan ng tiawon upang hindi ito makaalis at makabalik. At ang isa niya namang tinawag ay para sa pagpatay ng kaluluwa ng Mang Titing-aw. Isa yung uri ng engkanto na berdugo na napakabagsik. At kapag natawag na ito at nautusan, ay hindi na ito titigil hanggat hindi namamatay ang ipinapapatay sa kanya. Kumbaga, wala nang bawian sa oras na matawag mo ito. Hindi din naman ito gumagambala ng tao at naninirahan ito ng payapa sa kagubatan. Hindi ito kayang utusan ng mga ordinaryong manggagamot, maliban na lamang kung ang tumawag dito ay ang taong may kakilalang dugong bughaw ng isang engkanto. At angkop naman ang mga kinakailangan ng berdugo upang mapagbigyan ang kahilingan ni Lolo Ruben. Matapos matawag ni Lolo Ruben, ay humahawak na yon sa kanyang mga leeg at tila ba sinasakal ito. Nagpupumiglas sa pagkakagapos at ilang minuto lang ay nakadilat na lang ang tatay nitong si Lolo Enteng. Kinitil na niya ang buhay ng tiyuhin nitong si Berto sa kadahilanang maaari pang ikamatayo ng tatay ni Lolo Enteng kung hindi siya gagawa ng aksyon. Nagsisisigaw na ang magbabarkada dahil akala nila patay na din ang tatay nitong lolo ko. Pero napawi lang lahat ng kanilang paghihinagpis nang kinumpirma ni Lolo Ruben na buhay ang tatay niya at maghintay lang sila ng ilang minuto at babalik na yon sa wisyo nito. Di naman nagkamali itong si Lolo Ruben at makaraan lang ang ilang oras. Nagising na nga ang tatay ni Lolo Enteng na humahawak sa ulo niya. Tila ba pinalo ang ulo niya dahil sa sakit nitong nararamdaman. Matapos nitong tumayo, tinanong siya ni Lolo Rubenang, "May nangangati ba sa'yo bago kita gamutin?" Oo, ito, parang mga buning maliliit. Sagot nito. Matapos yan ay kumuha ng lanang may mga ugat itong si Lolo Ruben at ipinahid doon. Huwag kang mag-alala, Manong. Bukas mamamatay na yung mga buni na yan, kaya hindi ka na mangangate, sabi ni Lolo Ruben. Matapos ang isang mahabang gamutan, napagpasyahan na nitong si Lolo Ruben na umuwi. Itong si Berto naman, agad-agad ding umuwi upang tunguin ang bahay ng tiyuhin niya. Pagpunta niya rito, nadatnan niyang nagsisiiyakan na ang kanilang pamilya. Kahit balasubas ang tiyuhin niya, mahal pa rin nila ito. Hindi maiwasan ang galit na nabuo sa puso ng tatay ni Berto. Pero imbis na maghigante kay Lolo Ruben, ay nagpasalamat pa ito dahil sa nagawa nitong tapusin ang buhay ng pinsan niya. Di na nila sinubukang gumante dahil taliwas naman talaga ang paggamit ng tiyuhin niya sa kapangyarihan ng utob. Kadalasan kasi sa ang kanila ay purong mutya lang ng kanan ang kanilang hinihiling. Maliban lang dito sa kanyang tiyuhin na naging demonyo at naiba ang landas. Matapos yan ay nagkaroon ng lamay at makalipas ang 9 na araw na pagdadalamhati, ay inilibing na nga nila ito. Walang bahid ng puot ang naramdaman ng pamilya
Bagkus ay tinanggap na lang nila ang pagkamatay nito. Habang naglalakad itong si Lolo Ruben, sinamahan siya ni Lolo Enteng upang ihatid sa kanyang bahay. Labis ang pagkamangha niya sa lalaking yon dahil nga sa mga nagawa nito sa kanyang ama. Hindi talaga siya makapaniwala na meron itong abilidad na kakaiba. Habang naglalakad sila ay panayang tanong ni Lolo Enteng dito kay Lolo Ruben. Ang tanging naging sagot na lamang ni Lolo Ruben sa lahat ng kanyang katanungan ay yung, Marami ka pang hindi nalalaman. Kung gusto mo, pagsapit ng mahal na araw, sumama ka sa akin sa baylan. Yun ay kung may lakas ka ng loob. Di na sumagot itong si Lolo Enteng dahil hindi naman niya alam kung anong gagawin nila doon. Makalipas ang ilang linggo, ay kumalat na ang bali-balita dito sa amin na merong nangdadagit ng tao sa tuwing sasapit ang takip silim. Di nila yon maipaliwanag kung ano ang kumukuha sa mga batang may edad 3 pababa. Ang mga ibang bangkay ng mga bata ay natatagpuan na nakasabit sa puno na tila ba nahulog ito ng napakataas. Okay, hatiin lang natin to sa 3. Una, may nakalaban siyang mangtitingaw. Tapos dito sa pangalawang episode, hindi ko pwedeng sabihin. Salamat.